Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya dito, "Good morning dear, Kimpo forever." Minsan nakakainis din ang iba, lagi na lang dinidikit si Kim kay Jay. Minsan sa newsfeed ko, sunod-sunod pa, naiinis ako talaga. Alam naman nila na magkaiba sila, si Kim, pinaghirapan niya maging artista. Samantalang si Jay, ang dami ng kapit doon pa lang, magkaiba sila at itong mga fans niya, hindi matanggap na may echo na. Sorry kayo, si Paulo talaga ang may gusto kay Kim. Tama po kayo dyan, Ginang Annalyn Hiccup, maging sa newsfeeds ko rin po. Madalas ko nakikita na lagi pong pinagkukumpara si Kim and itong si Jay. Na hindi po katanggap-tanggap mga kakimpaw kasi itong si Chinita Princess, sariling sikap talaga yung ginawa niya para po siya ay sumikat. Hindi po siya katulad ng iba na pinasikat lang dahil artista po yung kanyang pamilya. And si Kim Chiu yung artista na kahit 20 years na po sa mundo ng showbiz, namamayagpag pa rin ngayon at mas lalo pa nga pong sumikat. Never nga po siya mga kakimpaw na nalaos dahil mabentang mabenta po si Chinita Princess sa masa. Lagi pong may proyekto, lagi pong mga offer. Kaya nga lubos yung pasasalamat ni Chinita Princess kasi andyan pa rin po kayo nakasuporta matapos ng 20 years niya dito sa showbiz and syempre counting. Kaya please lang, tantanan na po ang pagkukumpara kay Kim and syempre kay Jay. Magkaiba sila. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Annalyn Hiccup, God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpo, mga topic po na nakalap natin sa araw na to ng Friday. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol po dito kay Mama Jet na nasa New York din. Ayon nga dito sa post, nasa New York din pala si Mama Jet. Si Kimi kaya kapag ganito na walang update, for sure magkasama silang dalawa. So iba po ang kaganapan ni Kim and Paolo, iba din po ang ganap ni Mama Jet and syempre ni Ate Hides kung kasama nga po siya sa galang ito ni Kim and Paolo Avellino dito po sa New York. Pero maganda po dito, at least 'di ba may kasama po sila mga kakimpaw katulad po ni Mama Jet. Sabi nga po ng usapan dito sa X, "Kakadilulo nyo, naglapag tuloy si Mama Jet para di natin isipin na dalawa lang sila KP sa New York. #KimPao." So kahit naman kasama si Mama Jet or si Ate Hyde, still iba pa rin naman ang ganap ni Kim and Paolo Avellino. Mas ayos nga pagkasama po si Mama Jet, 'di ba, and si Ate Hyde. Ibig sabihin, meron pa rin pong titingin sa kanila, 'di ba, mag-aalaga po sa kanila. Tapos nagagawa pa rin po ni na Kim and Paolo Avellino yung enjoyment, yung bonding nila sa kanilang buhay dito po sa New York. Samantalang isang write-ups naman ang nabasa natin tungkol ito sa panig ni Kim and panig po ni Paolo Avellino. Ayon nga dito, patuloy na pinag-uusapan sa showbiz ang umano'y namumuong relasyon ni na Kim Chiu at Paolo Avellino matapos mapansin ng fans ang kanilang pagiging close sa ilang proyekto at public appearances. Bagamat wala pang malinaw na kumpirmasyon mula sa dalawa, marami ang naniniwalang may espesyal na ugnayan na sa pagitan nila. Sa kabila ng mga kahaka, lumalabas na mga ulat na tila maayos ang pagtanggap ng kanilang pamilya sa kanilang closeness. Wala umanong issue sa kampo ng magkabilang panig at mas pinahalagahan ang kasiyahan at kaginhawaan ng bawat isa kaysa sa anumang pressure mula sa publiko. Dagdag pa ng ilang obserbasyon mula sa mga taga-subaybay, parehong matured na ngayon ang dalawa pagdating sa personal na buhay at desisyon. Si Kim Chiu ay 36 taong gulang na habang si Paolo Avellino ay 37 taong gulang at magdiriwang ng ika-38 kaarawan sa May 13, 2026. Dahil dito sinasabi ng fans na nasa tamang edad na at tamang stage na sila kung sakaling mauwi man sa seryosong relasyon. Para sa marami, mahalagang faktor ang pagiging mature ng dalawa dahil mas maingat na sila sa kanilang desisyon sa buhay pag-ibig.
hindi na raw ito tulad ng mga nakaraang taon kung saan mas mabilis ang desisyon ng mga artista dahil ngayon ay mas pinahalagahan na ang stability at long-term compatibility. May mga tagahanga rin na nagsasabing bagay na bagay ang dalawa hindi lang sa screen kundi maging sa totoong buhay, lalo na't nakikita ang natural na chemistry nila sa tuwing magkasama. Dahil dito, mas lumalakas ang panawagan ng fans na sana ay tuluyang mauwi sa mas malinaw na estado ang kanilang relasyon. Sa ngayon, nanatiling pribado ang tunay na status ni Kim at Paolo ngunit patuloy ang suporta ng publiko. Kung mauwi man ito sa seryosohan, marami ang naniniwalang nasa tamang edad at tamang panahon at tamang maturity na ang dalawa para sa mas malalim na commitment. So mukhang hindi po updated mga kakimpaw itong write-ups na to, 'di ba? Kasi nung nakaraan nga po umamin na si Kim and si Paula Avellino sa totoong status ng relationship nila. Ibig sabihin, seryosohan na po talaga ito. Pero marami nga po nagsasabi na talaga namang very compatible si Kim and si Paolo dahil nasa tamang edad na nga naman ang dalawa para magdesisyon sa seryosong commitment. Samantalang pag-usapan naman natin mga kakimpong tungkol dito sa nangyari sa isa sa malapit sa buhay ni Chinita Princess, kuya-kuyahan niya po dito sa It's Showtime mga kakimpaw. Kasi nalagay po sa alanganin ang kanilang mga ari-arian dahil nga po pinasok ng mga magnanakaw ang kanilang bahay. Sino yan? Walang iba kundi po si Teddy. Ayon nga dito, nagbigay na ng update si It's Showtime host at Rocksteady vocalist Teddy Corpus matapos looban ang kanilang bahay noong linggo. Ayon kay Teddy, ibinalik na umano ng kapitbahay ng suspect ang gadget na tinangay mula sa kanilang tahanan. Gayunpaman, hindi na raw nabawi ang ilang alahas at perang ninakaw. Napag-alaman na ang suspect ay mayroon pa palang dating kaso ng pagnanakaw at illegal firearms possession. Sa ngayon, nagsampa na ng kaso ang Quezon City Police District laban sa naturang suspect. So mabuti na lang na ibalik po mga kakimpaw, 'di ba? Yung iPod nito nga si Teddy pero yung mga alahas daw po at pera hindi na po na ibalik mga kakimpaw. Syempre, pag mga ganito pong pangyayari sa mga kuya-kuyahan po ni Chinita Princess dito po sa It's Showtime, lubos po talaga yung pag-aalala niya mga kakimpaw. Marahil nag-text or nag-chat na yan kay Teddy and syempre nagpaabot po ng mensahe ukol sa nangyari po na insidente. Knowing Chinita Princess mga kakimpaw, talagang yung malalapit sa kanyang buhay, malalapit sa kanyang puso, parang kaanak na po ang turing niya. Napaka-genuine ng kanyang pagmamahal sa mga taong nakakasama, nakakasalamuhan niya po dito sa entertainment industry, sa showbiz industry. Kaya kahit nasa gala po si Chinita Princess ngayon, alam ko nag-aalala po siya kay Teddy Corpus pero safe na po si Teddy mga kakimpaw. So paano hanggang dito lamang pong update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.